Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Naririto na naman po ako. Ngayon po ay April 29. Ah, ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:32 po ng umaga. At mag-vlog na naman po tayo patungkol po dito sa ang kaibahan ng EDSA 1 at EDSA 2 sa mga maisog rally. Opo, yan po ang tatalakayin ko ngayon. Kaibahan ng EDSA 1 at EDSA 2 sa maisog rally. In particularly, yang naganap sa Bustos, Bulacan, na ayaw ko kung kinancel ata o ano. Actually, nag-discuss na ako dito noon nung nanawagan si Alvarez. Pero ngayon ay uulitin ko na naman at bibigyan ko nung yung mga diin. Opo, para maintindihan po natin ang maigi yung kaibahan ng EDSA 1 at saka EDSA 2 sa mga maisog rally na nilalakad ni una yan ay si Kibuloy tapos si Alvarez, tapos ay siyempre ito si Duterte, parating na andyan yan Ayan po ang i-discuss ko sa inyo. Pero bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan yung mga subscriber. Na andito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, si Al Ulalia ng Bacolor, Pampanga. Batch number 1 po ito sa listahan ko. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako po ay masigasig na nagbablog tuwing umaga from 6:30 to 7 o'clock. Araw-araw po yan, si Libra Girl, si Alex Sarmiento, si Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Joshua Lan, Elenita Sculpture ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querti Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborki, Placer Duarte, Yasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torio, Mirchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Aman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O. Cyril Andres,
Hermihenil Dugarte, Ruben Delpin, Mama Gina Lance Sumintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako po ay nagsisikap na mag-vlog tuwing umaga. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po na ating suportahan at panoorin. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, si Attorney Inso Recto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman Din, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMT GR Vloggers, The Action Man, Maroy Japantos, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Atar Tago, Dam Diyos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na manood sa kanila o makinig sa kanila dahil marami po tayong matututunan at nakikita ko po na yung sinasabi nila ay totoo at para sa ikauunlad po ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating tatalakayin. Ito nga patungkol ito sa i-describe ko kung ano ang kaibahan ng EDSA 2 at saka EDSA 1 sa maisog rally ng mga Duterte. Bakit nagpe-failure yan? O bakit walang umaatin dyan? Yan po ang i-discuss ko. Tulong ko na ito doon sa mga kabataan na para maintindihan po nila. Kasi ako ay nanghihinayang po ako sa mga kabataan na naliligaw o hindi nila alam. At hindi naman natin sila masisi kasi hindi naman nila nasubaybayan. Ako po ay mag-66 na po ako itong September. Running 66 kaya malaki ang kwang ko dyan, ang experience ko dyan sa mga rally. At isa pa ay talagang ako ay nag-uobserba. Opo, kahit na nung nag-aaral ako sa Piati, kung minsan ay pumupunta ako sa mga rally pero more on observer. Opo, tinitingnan ko lang. Mayroon nga akong isang kamuntik akong napasali sa rally dyan sa Recto noon. Recto, aywan ko kung anong kali yung isa. Ay hindi na ako makaalis Kaya simula noon hindi na ako sumama. Opo. Pag nakordon ka kasi o napasama ka at naggirian na yung pulis at saka yung mga protester, ang hirap nang umalis. Opo, nagbabalyahan na o hinuhuli na o kinukordon na nila ganun. Ito nga sasabihin ko lang na yung EDSA 1 talagang naandun ako. Kasi nga kung hindi ako magkamali, 26 years old ako noon Engineer na po ako noon, nagtatrabaho ako sa Nawasa. Ngayon, nung mga panahon na yan, EDSA 1 is February 22 hanggang 25. Opo. Ang pinagmulan po niyan ay nung nag-decide na sila in really na aalis na sila sa alyansa kay Marcos. Nag-decide sila. Kasi mayroong isang gabi ata inalisan na ng security escort
si Ungpin. Ewan ko sino yung Ungpin na yan. At tinanggal na yung mga baril. Kaya ang sabi nila ay susunod na tayo. Kaya nag-regroup na sila sa kampo. Ayan po. Nung una po yan ay hindi pinapansin ng mga tao. Nananawagan sila na proteksyonan sila ng mga tao, na tulungan sila kasi nga ay nag-mutiny na sila. Yun po. Ang totoong nagpadami ng tao dyan sa EDSA ay si Cardinal Sin. Nung nanawagan na si Cardinal Sin sa Radio Veritas, ay doon na nagdagsaan ang mga tao. Doon na tumulong ang mga tao kila Enrile at kay Ramos. At ang pagdagsa po ng tao ay abruptly. Hindi po plinano. Hindi. Bigla na lang kasi nga naisipan ng mga tao na yun ang pagkakataon para mapatalsik si Marcos. Kaya naman nagkaganon sila Enrile kasi nga noong mga panahon na yan, dyan sa Malacanang, dalawang grupo dyan. Yung grupo nila Imelda at saka yung grupo na mga dating kabig ni matandang Marcos. Yan nga sila Enrile. Ganon ay natatalo sila Enrile kasi dumadami na yung grupo nila Imelda. Kaya nag-aklas na sila. Humiwalay na sila. At yun ang umpisa dyan. Napakarami po na rally na nagaganap halos araw-araw. Opo. Pero hindi natutuloy yang people power. Pero ang dami na talaga. Opo. Hindi lang natutuloy. Pero nung naganap yung mutiny nila Enrile, doon na naganap ang people power. Milyon po na tao ang nagpunta dyan sa EDSA, dyan sa Campo Aguinaldo at saka Campo Crame. Yun po. Ulitin ko spontaneous po ang pangyayari. Hindi pinaplano, kung hindi inilagay po ng Diyos sa kaisipan ng mga tao o sa damdamin ng mga tao na pumunta na sa EDSA. At yun nga, walang nang nagawa ang military. Sa dami ng tao po wala nang magawa. Pero ang tanong ko po sa inyo, sino ang naglalagay doon sa damdamin ng tao na tulungan sila Enrile? Ay di Diyos po, hindi ba? Diyos po ang naglalagay niyan at mahahagip natin yan. Ito namang EDSA 2, yung pinatalsik po si Estrada, ay wala pa atang 3 taon si Estrada noon Wala pa, kasi nga ito ay 2001 ito January. Opo. Ay ang nangyari po dito, wala din wala ding plano Wala ding kabalak-balak ang mga tao. At wala akong maisipan na nagrarally noon, wala. Pero ang tanong nyo siguro, bakit nagkaganon? Ayan nga, ikikwento ko sa inyo para dun sa mga bata na hindi nakasaksi o hindi nila alam. Na-impeach po yan si sa lower house. Na-impeach yan si Estrada. Kasi nga ay si Villar, si Manny Villar ay opening prayer pa lang ay transmit na yung yung
impeachment complaint doon sa Senado. Nag-opening prayer siya, parang dinaya niya o parang nilinlang niya yung mga kasamahan niya. O ang sabi niya nag-opening prayer siya, tapos isiningit na niya na ito kanyang complaint na ito ay ilalagay na natin sa Senado. Sabi niya tapos nag-close na siya. Ganun po nangyari dyan. Kaya napunta sa Senado yung impeachment complaint nga. Ganon. Ngayon, pagdating doon sa Senado, ay mayroon nung yung second envelope po na gustong buksan. Ay ayaw ng mga senador na kabig ni Estrada. Ayaw. At isa na nga yan si Kit Tatad, si Francisco Tatad, na ang sabi niya, let us divide the house, sabi niya. Doon po nag-umpisa yan. Ang gusto ng mga tao, kasi nakapako po ang mata ng tao sa Senado, sa television po. Lahat po ng bahay pinapanood. Wala nang ibang pinapanood kung hindi yung impeachment trial ni Irap. Gabi po yan. Ngayon ay nagbutuhan sila. Yung mga senador. Pero ako, naisipan ko na yan, mali itong gagawin ni Tatad kako. Napakamali nito. Kasi nga, mayroon akong Bible verse, sabi ni Jesus Christ, a house divided cannot stand. Sabi po ni Jesus Christ yan, a house divided cannot stand. Ay, ang proposal po ni Kit Tatad, let us divide the house. Sabi niya, napakayabang po. Opo, kasi alam nila na mananalo si Irap na not to open the second envelope. Alam nila alam nila ang bilang nila Let us divide the house, sabi niya Napakayabang ni Kit Tatad. Ayun nga ang nangyari, nagbutuhan sila na wala naman sa kapangyarihan nila yun. Ang kapangyarihan nila ay to convict or to acquit Irap doon sa impeachment trial. Yun ang kapangyarihan nila. Pero yung not to open the second envelope, ay ang mga tao po ay gustong makita ano ang laman. Ang mga tao po ay they are clamoring to open the second envelope. Kasi nga ay naandun daw yung mga record ng bangko na dinideposito ni Irap. Ayun. Nung nanalo po yung not to open the second envelope, nanalo sila Ang ginawa ni Urita, ni TC Aquino Urita, nagjig o parang sumayaw siya. Kasi nga, nanalo sila ang ginawa naman ni Nikki Cositing ay nakita sa camera, sa television po nakikita po yan. Parang ngumiti siya o ngumisi siya. Ayun, nagalit po ang mga tao doon. Nagalit. In 2 hours po, yung mga tao pumunta na sa EDSA. Nagdala po ng mga ingay, mga lata, kinalampag nila. At wala na. Yung 9 o'clock siguro nangyari yun ng gabi, yung 11 o 12 o'clock, hindi na mag-control ng mga pulis ang mga tao. Sa galit po ng mga tao. At may balita pa noon na ito si Senador, hindi na nakauwi ng bahay yan. Opo, kasi binarikadahan na yung gate niya ata o yung papasok, yung kalye na papasok sa kanya. Sa galit po ng tao, Miriam Defensor Santiago. Opo, hindi na daw nakauwi yan. Nakatulog na lang sa ibang, siguro sa kasamahan niya o kung saan pumunta. Kasi nga, galit na galit ang mga tao.
Dahil nga dyan. Dahil hindi naman nila tungkulin yun eh. Hindi ba? Ang tungkulin nila ay para makita ang mga ebidensya. Hindi ba? Ay haharangin nila. Nagalit po ang mga tao. At spontaneous po yun. Abruptly. At ako, napunta rin sa kalooban ko, revolusyon ka ko ito. Revolusyon ito. At yung nga ang nangyari, nagrevolusyon ang mga tao. Mga pangalawang araw, pumapayag na si Irap na buksan na yung second envelope. Ay wala na eh. Nag-withdraw na yung mga yung mga prosecutor eh. Nag-withdraw na sila. Ang ibig sabihin doon ay inabandon na nila. Nung hindi mabuksan yung second envelope. Si Joker Arroyo ang unang nag-abandon. Anong tawag ba doon? Nag-withdraw sila eh. Binoykot na nila. Wala na. Kaya ang mga tao ay wala na. Sumisigaw na sa kalsada. Iyon po ang kaibahan ng panawagan ngayon ng mga Duterte dyan sa Maisog Rally. At yan nga dyan sa Bustos, Bulacan, ay walang aatin talaga dyan Wala At pinuspon na ata nila winidraw na nila kasi nga walang aatin eh. Pero ang sinasabi nila ngayon ay dahil daw ay sila ay ginigipit. Sila daw ay yung parang minamaltrato ng gobyerno ng Malacanang. Pero ako, ang nakikita ko dyan ay wala namang wala namang reason, walang valid reason o walang logic bakit magrarally ang mga tao dyan. Yan po ang nakikita ko dyan. At yan na nga ipinakita ko na ang kaibahan. Yung EDSA 1 at saka EDSA 2 ay talagang spontaneous po yan. Tao mismo ang pumunta dyan. Ngayon ay idadagdag ko po yung nangyari naman doon kay Trillanes. Yung kay Trillanes, yung Oakwood Mutiny naman, ay nagtagumpay sila doon sa military component. Nagtagumpay sila. Pero ay walang tao kasi Walang tao, hindi sumipot ang mga tao kasi nga napag-alaman po ng mga tao na ang uupo ay yung tatlong hari. Ang uupo diyang kanya ay usap-usapan ng mga tao. Ang uupo po ay si Enrile, si Estrada at saka si Jojomar Binay. Ay wag na, sabi nila. Wag na lang. Ayun, inabando natin ng mga tao na dapat sana pupunta ang mga tao Opo, nang walang bayad po yan Nakaredy na sila. Pero nung napag-alaman na ang uupo pala ay kasi pumuposisyon na ay umatras ang mga tao. Ayan, nakasuhan sila Trillanes. Yan po. Yun namang ang pinakamalupit na na kamuntik nagtagumpay, yung rally na pinangunahan ni Defensor Santiago, ni Miriam Defensor Santiago. Yun, kamuntik yun na nanalo yun. Pero hindi rin kasi nga bandang huli napag-alaman na mga bayaran o 50-50. May mga supporter talaga si Irap, pero karamihan na umaatin doon ay yung religious leader na maaring binayaran o may mga component din na talagang binayaran yung mga tao.
Ayun. Kasi nga hindi rin tumagal although na yan almost 1 week Madugo po yun. Pero nga ay hindi magtagumpay kasi nga ay manghihina Yung mga hireling kasi ay pag isang araw na, ay wala na yan O kaya ay pabalikin sila, o sige pa, o pagbigyan. Ay kung pang-4 na araw na ay aalis na rin yan At yan ang nangyari dyan. Opo. At yun nga ikikwento ko lang po sa inyo doon kasi nag-umpisa yan doon sa doon sa EDSA Shrine. Pupunta sila ng Malacanang. Maglalakad sila. Inobserbahan ko po yun Maglalakad sila. Ay siyempre, malakas sila nung una. Ay ang haba niyan Lalakarin nila yan, yung EDSA Shrine hanggang Malacanang. Ay unti-unti nawawala na yung mga tao. Unti-unti po. Umuwi na siguro, pumupunta ng bahay wala nang lakas. Ganun po ang nangyari doon Pero the other day, mayroon na naman. May mga component na naman, pero wala rin. Opo, wala rin nangyari doon sa at umiwas na nga si Miriam Defensor Santiago nung una nung kakasuhan na siya. Hindi ako, sabi niya, hindi ako. Pero ang sabi niya, so good! Sabi niya, hindi ba? So good ang kanya Iyon po, kinikwento ko lang po sa inyo para maintindihan po natin ano yung mga rally na yan. Ito po ang verse ko na isishare po sa inyo. Bakit ang Diyos po ang gumagawa niyan? Bakit ang tao ay nagkukusang loob na pumupunta sa rally o nagtsatsaga na makisama sa rally o nagdadala ng pagkain? Doon sa EDSA 1 po, ang dami nagdadala ng pagkain po. Opo. Aywan ko kung kapamilya nila o doon na natutulog Nakikita ko dinadalahan na lang ng pagkain. Ngayon ay ito nga Philippians 2:13, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Ayan po for it is God who works in you both. Ano yung both? Dalawa po yan Dalawa. Yung number 1 is to will. Yung will, ang nagbibigay niyan, Diyos. At saka yung to do. Number 2 is to do. Or the circumstances to do. Or the power to do it. Pag wala kasing circumstances, wala din May mga will tayo, pero kung minsan ay nawawala yun Kung walang circumstances o walang power to do it. Diyos po ang nagbibigay niyan na nakasulat. Both. Hindi ba? Dalawa yan both. Hindi ba? For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Pleasure pala ng Panginoon yun. Ganun po yan. The word works in you is constantly applied to the divine operation. Ayan po, divine po yan. Galing po sa Diyos yan. Kaya sinabi na works in you both. Hindi ba? To do means, kasi ito ang hindi naintindihan Yung will naintindihan natin. May will tayo Ang nagbibigay niyan ay ang Diyos. Bakit tayo sumasama sa rally? Bakit tayo kahit na nahihirapan tayo, ay sumasama tayo sa rally? Kasi ibinibigay po sa atin ng Diyos yun, the will. At yung to do, sabi niya. Pero kahit may will ka, kung walang circumstances, ay wala din mauubusan ka din ng lakas. Ayan po ang ibig sabihin yan. Kaya nga po, ay magpipilyor itong maisog rally na ito Kasi wala namang pinaglalaban
Hindi ba? Oh, at isa pa ay sa totoo lang po ay baka China yan si Duterte eh. Bakit mo ipaglalaban ng ganyan? Oh, ano pa? Ay yung pinagpapatay ng mga tao, humihingi po ng hustisya yun. Oh, yung 30 plus thousand na nangamatay, humihingi po ng hustisya yan. At hindi na po humihingi ng hustisya sa local court. Hindi na, ayaw na nila. Wala din mangyayari dyan, sabi nila. Saan sila humihingi? Sa Diyos. Oh. At pag yan ang humingi ng hustisya sa Diyos, yung mga maliliit na tao, mga mahihirap, mga pinagpapatay, dinidinig po ng Diyos yan. Ayan po ang napag-aralan ko sa Biblia. Dinidinig po ng Diyos yan. Oh. Ano pa? Ay ibinaon tayo sa utang yan eh. Ang utang natin nung inalisan ni Pinoy, ang utang po ng Pilipinas, total, simula pa ng simula ay 6 trillion. Oh. Nung umalis si Pinoy, oh, ay nung matapos na ang katungkulan ni Duterte, yung 6 trillion naging 12 trillion. O ibinaon tayo sa utang. Hindi ba? Ay bakit susuportahan mo yan ganyan? Hindi ba? Kaya yan ang sinasabi ko, magkaiba po yan. Yang maisog rally na yan, wala pong sasama dyan. Hindi ba? O, tatlo yung sinabi ko, hindi ba? Tatlo. O. At yung pangatlo, yung ibinaon tayo sa utang. Hindi ba? O. Ngayon ay ito pa 1 Corinthians 12:6. Kaya nga ang sinasabi ko ay galing po sa Diyos yan. Yung bakit ang tao ay sumasama sa rally. There are different ways of working, but the same God works all things in all people. Ayan po. Yun po ang nagbibigay sa atin. Ang Diyos po ng will para sumama dyan. O kaya nagbibigay din siya ng opportunity to do it or the circumstances to do. Siya ang gumagawa po ng mga yung mga circumstances. Ayan po. Ay palagay ko naman ay may natutunan po tayo, ay sayang hindi ko na naabutan yun na yung kwento kay yung Joseph the Dreamer, hindi ba? Na siya ay ipinagbili, hindi ba, sa Arabo o sa Egyptian. Pero parang wala nang magandang mangyayari, pero napunta siya ng Egypt na alipin, hindi ba? Pinagbili siya pero naging prime minister siya ng Paro. Ayan po. Naging maganda ang resulta nung pagbinta sa kanya. O kaya nga ay Diyos po ang gumagawa yan O naging prime minister siya ng Paro noong kapanahunan na yan. O sige po at hanggang dito na lang po limitado po ang oras natin at dinadalahin ko po sa ating pong pakikinig ay bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Opo. At habag, Dahil sa habag lang niya, doon tayo natututo o doon tayo ay nagkakaroon ng wisdom. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po, Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.